Ayan po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpan po natin ang ating Diyos na buhay sa lugar na ito at inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po'y magpuri sa ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Ay po'y magpuri sa ating Panginoon. La 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 la. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. O sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, Sambahin ka, O Diyos. sa sigaw, Sambahin ka, O Diyos. sa tugtugan, Sambahin ka, O Diyos. sa sayaw. Sambahin Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. O sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat ulo nitong aming bayan ay sa iyo ialay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa Pilipinas, Sambahin ka. sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang isang po. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa iyo ialay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa buong mundo. Sambahin ka. Sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos na. O sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, ikaw ang Diyos. Minsan pa po. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa.
Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Yes, Lord, Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. Sasambahin ka namin, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord, wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa iyo, ika'y sa'kin. May siya't galak sa iyong piling. Ako'y sa iyo, ika'y sa'kin. Kaibigan, ating takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Palakpak po natin mga may sa ating Panginoon. Yes, Lord. Sabay-sabay po natin awitin. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, 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 Jesus, you are more than enough. Oh, Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Isisigaw, come on! Hallelujah. Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's continue to worship. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ay masilayan ng iyong mukha. Thank you, Lord. Let's continue to worship.
Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Langin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo, Diyos. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, O Diyos. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo, Diyos. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Let's continue the worship. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Come on, let's declare. Lagi kang pupurihin, itatanghalang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo, Diyos. Lagi kang nanaisip. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Diyos, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Oh, ikaw lamang.
ating Diyos na buhay. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos at makapangyarihan sa lahat, Lord. Tunay, O God, na kami puspos ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa umagang ito. Punong-puno ang bawat isa ng pasasalamat. Dahil Panginoon, tunay, O God, Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo po sa amin sa nakalipas na linggo, O God. Salamat, Lord, sa bawat araw na ginigising mo ang bawat isa sa amin. At salamat, O Lord, sa pagkakataong ito na muli, Lord, kami ay magkakasama upang pasalamatan ka, sambahin ka, Panginoon, at papurihan ang iyong pangalan, O God. Kaya Lord, ngayong araw na ito, kinikilala po namin na tunay, O God, na hindi kami karapat-dapat, O God, ngunit sa iyong dakilang awa, ngunit sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon, muli tinanggap mo kami, O God. Kaya dalangin po namin, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa mga pagkukulang ng mga nagagawa po namin. Kung kami man po Panginoon, is nakapagsalita ng hindi maganda sa kapwa po namin, sa mga kilos namin, Lord, na hindi nakakalugod sa iyo, at sa mga pagkakataon na minsan, Lord, nakakalimutan namin ang iyong presensya. Patawarin mo po ang bawat isa. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang sa ganun, Lord, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, O God. At ganun din, Panginoon, ngayon, Lord, isunay, O God, na nagpapakumbaba kami. Inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu, Lord, na kumilos ka, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito, O God. At ganun din, punuin mo ang bawat sulok ng lugar na ito ng iyong kapayapaan at kagalakan. Alisin mo, Panginoon, anumang alalahanin, pagod, Panginoon, pasakit na bitbit ng mga kapatiran namin, Lord, na may mga pinagdadaanan. Tanggalin mo sa puso nila, Lord, anuman yung mga bagay na magiging hadlang upang ang mga salita mo, ang mensahe mo, Lord, is hindi maintindihan, O God. Kahit sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, winawasak namin ang lahat ng ito. At dalangin din po namin, Lord, buksan mo ang aming mga tenga upang marinig namin ang tinig mo. At buksan mo ang aming mga puso upang maunawaan namin ang iyong salita. At dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa online, Lord, katagpuin mo din po sila, Panginoon. Nawa maging maganda yung internet connection po nila, Lord. Nang sa ganon, Panginoon, wala, Lord, maging dahilan, Panginoon, upang hindi nila marinig ang mensahe mo sa umagang ito. At dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa, nakakasangkapanin mo para sa gawain ito. Dalangin din po namin, Lord, ang mensahe mo sa araw na ito, naway tumimo ito sa aming mga puso at maging gabay sa aming pamumuhay sa araw-araw. At dalangin po namin, Lord, pag-isahin mo po kami bilang isang pamilya, magkaroon kami ng pagmamahal, pagmamalasakit, Panginoon, sa bawat isa. At tulad ng pagmamahal mo sa amin, O God. At dalangin ko, Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran upang ikaw lamang ang mahayag at hindi ang aking sarili. Kasangkapanin mo lamang ako, Lord, bilang daluyan ng iyong mensahe sa araw na ito. At dalangin ko, Lord, langisan mo ang aking mga labi, anuman ang lalabas sa aking bibig, Panginoon, ikaw lamang ang mapapapurihan at mapaparangalan. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ito po yung hihimay-himay natin. Ito po yung aaralin natin mula sa Romans chapter 8, verse 19 to 22. Ano ba yung ibig sabihin ng masigasig na pag-iintay ng nilikha? Ano ba yung eksaktong iniintay nila? Ano po? At bakit sabi ni Apostol Pablo doon na ang nilikha ay napasakop daw sa kawalang kabuluhan? Galing ba ito doon sa sarili nilang pagpili? Ano ba ibig sabihin ng buong sanlibutan po daw ay dumadaing at nagdaranas ng paghihirap? May kaisipan ba sila? O may kamalayan ba sila para makaramdam ng hirap tulad natin mga tao? At bakit ang perpektong mundo na nilikha ng perpektong Diyos dumaranas ng hirap o sakit? At ano ang kinalaman bilang tao? Kinalaman natin, ano yung pwede nating magawa bilang mga mananampalataya ng ating Diyos? 5 key points lang po ang ating pag-aaralan. Pero mahaba po ito. Pero in Jesus' name, ito pa yung makuha natin ng on time. Una po, sabi, creation is waiting for redemption. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 19, for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Sabi po ni Paul,
Paul describes creation as an eagerly waiting, no? Yung earnest expectation. Ito po is nangangahulugan ng matinding pananabik. Sabik na nag-iintay at buong pag-asang inaabangan ng isang mahalagang pangyayari. Para daw isang tao, di ba tayo po pag may inaantay, talagang yung liig natin nang hahaba, para makita natin kung ano yung inaantay natin. Sabi po, creation is waiting for a future event. Ano yung future event na yon? Sabi, the revealing of God's redeemed children in glory. Ibig sabihin, nito po, kalikasan po natin at ang buong nilikha po ng Diyos nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po tayo. Akala natin, tayo lang ng mga tao ang nag-iintay po para dyan. Nag-iintay sila kung kailan ang lahat ng tunay na mananampalataya na tinubos niya ay luluwalhatiin. At sa panahong iyon po, makikita ng lahat kung sino ang tunay na anak ng Diyos. At matatapos na po dito yung epekto ng kasalanan doon sa sangnilikha. Sabi po, creation was made for God's glory. Nilikha po ito para sa luwalhati ng ating Panginoon. At sa pagkalikha po ng mundo natin, when God created the world, everything was perfect. No death, no decay, no suffering, no corruption. Ibig sabihin, ipinakikita, creation reflected God's goodness and beauty. Napakabuti ng ating Diyos na yung sa atin po, yung buhay po na meron po tayo ngayon, na nilikha ng Diyos, bagamat noon po perpekto, pero ngayon yung nilikha ng mundo, ipinakita na yung kanyang nilikha, is talagang tunay na nandun yung kabutihan, nandun yung karunungan, nandun yung kapangyarihan at kagandahan. At ito ay makikita saan po? Doon sa mga natural resources po natin. Katulad po ng bundok, ng dagat, ng halaman, ng hayop, sa buong daigdig. Alam naman po natin, lahat tayo nakakita na ng bundok. Kung gaano ito kaganda, ng dagat, ng mga halaman. Sa madaling salita, ang buong sangnilikha po ay nagiging salamin ng mabuting katangian at kagandahan ng Diyos. Sapagkat ito ay nilikha ng perpekto at napakabuti. Ganoon kabuti ang Diyos na meron po tayo. Next po, sabi po dito, ayan, Nolan. Ayan, creations awaits restoration. Naghihintay po ng ganap na pagpapanumbalik. Creations understands in a sense that its future is connected to God's redemptive plan for humanity. Hindi po ito nangangahulugan na may isip o kamalayan. Ang kalikasan katulad natin ng mga tao. Sa halip, ipinapakita lang po nito or nilalarawan lang po, ginamit ito ng Biblia na paglalarawan upang ipakita po sa atin na ang kapalaran ng buong nilikha po o sang nilikha ng Lord is konektado po sa gawain ng Diyos para sa tao. Kaya dapat talaga meron tayong pakialam. Kapag po ganap ng daw tinubos at tinluwalhati ng ating Diyos ang tayo na mga anak niya, kasabay rin daw mararanasan ng buong sangnilikha ang ganap na pagpapanumbalik. Kaya ang sangnilikha ay inilalarawan na tila sabik na nag-iintay sa katuparan ng plano ng Diyos. Sabi dito, when believers are fully glorified, creation will also experience renewal. Yun po yung sinasabi ko, na akala natin, tayo lang bilang tao ang makakaranas nun na iniintay natin na pagbabalik ng ating Panginoon. Pati po yung sangnilikha ng ating Diyos. Ibig sabihin, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga mananampalataya daw tatanggap ng maluwalhating katawan at magiging ganap na malaya sa kasalanan. Kasabay po nito, ang buong sangnilikha, palalayain din po mula sa pagkasira at sa mga epekto po ng kasalanan. Gagawin ng Diyos na bago at maayos ang lahat ng kanyang nilikha. Sa madaling salita, ang pagluwalhati po sa mga mananampalataya at ang pagpapanumbalik ng buong sangnilikha, bahagi ng isang napakadakilang plano ng ating Diyos. At kapag natupad po yung pag-glorify pa po niya sa atin bilang mga mananampalataya, kasunod po ang pagpapanibago din doon sa buong sangnilikha.
ng ating Panginoon. In application po, sabi po the brokenness we see around us is not permanent. Kaya wag po tayo masyadong malungkot, hindi daw ito permanente. God has promised a future restoration that includes both humanity and creation. Ibig sabihin, yung mga suliranin po, kung kayo po is may mga problema na pinagdadaanan, tulad ng sakit, kamatayan, kalamidad, pagkasira ng kalikasan, hindi daw ito mananatili magpakailanman. Bakit? May pangako ang Diyos na sa tamang panahon, aayusin niya at ibabalik ang lahat ng bagay. Sa madaling salita, may pag-asa po talaga tayo, na hinihintay dahil ang kasalukuyan po daw na pagkasira ng mundo, pansamantala lamang. Darating ang araw na ganap na ipapanumbalik po ng ating Diyos ang sangkatauhan at buong sanlilikha. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Salamat sa Lord dahil tunay na creation waiting for redemption. Next po, creation suffer because of sin. Ito pala yun. Kung bakit sinabi is talagang nandoon yung pagdadalamhati. Sabi po ng Romans chapter 8, verse 20, "For the creatures was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope." Yung word vanity refers to frustration, futility, and decay. Ito po yung nagpapakita na yung buhay o yung kalagayan na puno ng ng pagkabigo, na pansamantala lamang yung mga bagay sa mundo na meron tayo, na unti-unting nauuwi saan? Sa pagkasira o kawalang saysay. Pero sabi po, creation did not choose this condition. Hindi po niya ito pinili. Sabi, its suffering is connected to humanity's fall into sin. Ibig sabihin, ang pagdurusa ng sanglilikha, hindi dahil sa sarili po niyang kagustuhan, kundi resulta ito ng pagkakasala po natin bilang tao na nakaapekto sa buong mundo. Kaya po bakit nawawala ito? Ayan, dahil dyan, tapos na po tayo. Hindi, joke lang. Ayan, tunay na napakabuti ng Lord kasi bakit? Yung sa pagdurusa ng mundo, hindi niya ito ginusto. Kung ano may nangyayari sa kanya, kung bakit nandun yung sinasabi na paglalarawan ng Bible na namimighati sila, kundi resulta ng pagkakasala daw ito natin bilang mga tao. Tingnan po natin kung ano yung resulta. The fall affected the entire creation. Ayan po. When Adam sinned, the consequences extended beyond humanity. Tingnan nyo, ano po yung mga curse affected? Yung ground, yung natures, yung animals, yung human relationship, yung human labor. In short, the humanity of Eden was broken. Nakakalungkot, Dahil sa umpisa, pinakita sa atin, last week, napakaganda ng mundo na ginagalawan na ibinigay sa atin ng Lord. Ibig sabihin na nagkasala si Adan at si Eva, hindi lang tao ang naapektuhan, kundi pati ang buong mundo dahil nagkaroon ng ng hirap sa buhay, nagkaroon ng pagkasira ng kalikasan, pagkawala ng dating kapayapaan at kaayusan doon sa paraiso na binigay ng ating Panginoon. Ano pa daw ang nangyayari doon sa binigay ng kasalanan sa atin? Sin produces disorder. Many of the world's struggles are reminded of appalling creations, disease, environmental destructions, natural disasters, decay, and death. Nakikita naman natin at ang mga pangyayari at ito ay bukas na sa atin, lalo sa panahon ngayon na ang social media is napakalawak na. Pero, sabi dito, these realities point back to the entrance of sin into the world. Pagpapakita na ibig sabihin, yung nakikita po daw nating mga problema, pagdurusa sa mundo, talagang may pinag-uugatan. Ito yung sa oras na kapasok yung kasalanan, doon sa sangkatauhan, dahil sa kasalanan, anong nangyari? Nagkaroon ng pagkasira, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kamatayan sa mundo. Sa madaling salita, lahat ng pagdurusa po at pagkasira na nararanasan po natin ngayon is nagsimula nang pumasok ang kasalanan doon sa mundo natin. In illustration po, sabi po dito, the cracked mirror still reflects an image, but imperfectly, likewise creation still display God's glory, but the effect of sin have damaged in its original beauty.
Tama naman, ano? Kapag tumingin tayo sa salamin, sabi, no? Kapag kahit yung mundo natin is ano po daw, apektado ng kasalanan, mayroong pagkasira, makikita pa rin dito yung kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Pero ang sabi? Hindi na ito kasing perpekto tulad nung una itong nilikha. Tama po, no? Kahit tayo, doon sa mga salamin na crack, di ba? Sexy-sexy mo doon, ano? Nahati yung katawan mo, sa tingin mo, maganda pa rin? Di mo ba hindi? Yung mukha mo, pinagkaayos-ayos mo. Pagdating doon sa salamin na sira, crack na, gano'n na din. Gano'n din po sa mundo po natin. Ano? Na ngayon, kahit anong gandang ibinigay ng Lord, pero dahil may damage na ito, hindi na ganoon kaganda. Pero ano po, talagang nakikita sa atin na pinapakita na yung mundo na meron po tayo. Ito po is talagang maano natin na may hangganan ang lahat, kahit gaano mo ito ingatan. Pero sabi nga is, creation has hope. Nasa kabila noon, sa kabila ng mga nararanasan, ano po, meron daw pag-asa. Sabi ng Romans chapter 8 verse 21, because the creatures itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Tingnan niyo po, napakaganda, no? The story does not end with suffering. No po. Creation has hope. Sabi po, no? Because God has promised deliverance. No po, katulad po niyang puno na yan, tuyot na, no? Pinutol na, parang wala ng pag-asa, pero may umusbong pa rin. Ganun po yung Diyos na meron tayo. Merong pag-asa kapag po sa Kanya tayo, no? Umaasa talaga. Next po, sabi, a corruption will not last forever. Tingnan po. The praise vantage of corruption refers to the constant decay and deterioration present in the world. No, ito po yung kalagayan ng mundo daw ng patuloy na nasisira at humihina. Dahil saan? Epekto pa rin ng kasalanan. Tayo pa rin yun. Tayo pa rin po yun bilang tao. Tingnan nyo po, everything wear out. Ano po? Building crumble, plant dies, animal perish, human bodies age. Ano po? Pero tingnan po natin, yet God promises liberation from this bondage. Amen? Ibig sabihin, ang mundong ito, lahat ay pansamantala lamang, unti-unting nasisira, tumatanda, ano po. Ngunit may pangako ang Diyos na ano po, darating ang panahon na palalayain niya ang sangnilikha mula saan? Sa ganitong kalagayan. Katulad po ng pagkabulok at kamatayan. Sa madaling salita, kahit po na lahat sa mundo nasisira o nauuwi sa kamatayan, anong sabi? May pag-asa. Bakit? Dahil nangako ang Diyos ng paglaya. No, salamat sa Lord. Hindi lang basta paglaya, may bagong buhay. Mulang maibibigay ang Lord sa kanyang mga nilikha. Amen? Next po, sabi, God's redemption is comprehensive. Tingnan niyo po, bakit? Sabi, God's plan is bigger than saving individual souls. Ano yung plan ng Lord? Includes redeeming people, restoring creations, establishing righteousness, and renewing heaven and earth. Sabi po na one day, God's creation will be freed from its present corruption. Yung pagtubos daw ng Diyos, ano daw po yung sinasabi? Ganap at malawak. Ganon kabuti ang Diyos na pinag-uusapan po natin ngayon. Ibig sabihin po, yung kaligtasan o yung pagtubos ng Diyos, hindi daw ito limitado. Hindi ito nagkulang, kundi ito daw ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Hindi lang sa atin bilang tao, kundi sa buong sangnilikha at sa lahat, hindi lamang para sa tao, kundi sa lahat ng kanyang nilikha. Ganon kabuti ang Lord. Yung panahon na siya ay lumikha, hindi lang niya ginawa yun ng wala lang. Dahil doon talagang ang Diyos ay may pagmamahal. Kaya naman sa panahon na dumating yung ganitong kalagayan, nandun pa rin yung pakialam ng Diyos. Parang tayo, kapag may ginagawa po tayong isang bagay, pinagbuhusan mo ng panahon. Kapag nasira, di ba iiyakan mo? No? Sample na lang si Gracieli, talagang meron siyang ginawang manika. Ang ganda-ganda, bagamat karton lang po ito, kinulot-kulot niya yung buhok, may hikaw, may Nakita ngayon ng si Ma'am Jag, si Angeline, tinapon.
Umiyak yung bata. Sabi niya, bakit? Basura lang yun, be. Bakit umiyak ka? Kasi ginawa ko po yun eh, di ba? Nag-effort. So nagkaroon siya ng pake, nagkaroon ng malasakit. Ganon din po ang Diyos. Kaya kung akala nyo, nasira na yung mundo, wala nang pakialam ang Diyos, hindi po, may pakialam pa rin po ang ating Panginoon. Kaya sabi ng ating pong application, Christians should be people of hope. Ayan, dapat po mayroon tayong pag-asa. Even when we are witness environmental destructions and suffering, we know God has promised ultimate restoration. Kaya po sa atin, bilang pong tayo is mananampalataya, kahit daw maraming problema, kung ngayon po parang hindi maipinta yung mukha natin dahil sa problema, no? Katulad po ng sa polusyon, kalamidad, paghihirap, hindi daw dapat mawala ng pag-asa, higit tayong mga mananampalataya. Dahil may pangako ang Diyos na darating ang araw. Paulit-ulit, pagpapaalala kasi ang gamot daw sa nakakalimot, yun talagang paalala. Na talagang aayusin at lahat ay ibabalik sa maayos na kalagayan. Yung lahat ng nilikha ng Diyos. Sa madaling salita, dapat manatili po tayong may pag-asa, tayong mga Kristiyano. Dahil ang Diyos ay nangako ng ganap na pagpapanumbalik ng mundo at ang kanyang nilikha. At alam naman po natin, yung Numbers 23:19, na lagi nating naririnig at I'm sure pinanghahawakan po natin ito, na ang Diyos ay di sinungaling. Tulad ng tao, anong sabi? Ano man sabihin niya kanyang gagawin. At kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Salamat sa Lord dahil tunay na yung Diyos natin tapat sa kanyang mga pangako. Kaya kung ipinangako niya may darating na pag-asa, may bukas sa kabila ng mga problema at pagsubok, ang Diyos natin talagang kikilos at hindi lang basta pag-asa, napakagandang pag-asa at tiyak ang pag-asa ng ating Panginoon. Sabi po sa pang-apat po, yan mabilis creation groans like a mother in childbirth. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pain of childbirth right up to the present time. Yung pong kinompare ni Paul yung creation, yung suffering niya, yung para daw lang nanay na manganganak. Napakahirap. Ako po, ranas ko po yan dahil ako po ay sa bahay lang ng anak. Ang nagbantay lang sa akin yung tita ko na kumadrona. Napakahirap, sobrang sakit. Kaya talagang, imaginein mo, pagka yun lang nagkasugat tayo ng kapraso, sobrang sakit na. Yung manganganak pa, siguro sa mga CS, medyo may pain din, pero hindi katulad yung sa normal na sa panganganak, sobrang hirap. Kaya yun yung sabi nga is, nasa bingit ng kamatayan, yung isang, yung kalahati ng katawan ng babae kapag manganganak. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, normal na naibigay, anak ko yung mga anak ko at naging malusog naman sila na ngayon mas malaki pa sa akin. Kaya ang Diyos talagang napakabuti ng ating Panginoon. Sabi dito, the world experiences, sa po dito, groaning indicates real suffering. Bakit? Kasi po, hindi lang po isang tao ang apektado. Buong mundo. Anong meron po? Tingnan niyo po yung pain, brokenness, instability, decay. Lahat po yan. Dahil sa pagpasok lamang. Nung sabi natin, hindi. Minsan lang naman, simpleng lang naman yun kasalanan lang naman. Hindi po. Apektado ang lahat. Ganon din sa sarili natin. Kapag po tayo, simpleng hindi sabihin ko muna, ganito ko. Masakit ulo ko, hindi ako makakapunta. Tingnan niyo po, magkakatotoo po yun. Kung hindi man ikaw sasakit ang ulo, meron sa pamilya mo. Talagang meron pong consequence, ang pagsisinungaling o yung mga kasalanan na ginagawa po natin. But, tingnan niyo po, these are not the sign that has God abandoned His creation. Salamat sa Lord, na sa kabila, kahit may hirap, kahit may sakit, kahit may pagkasira o walang katiyakan yung mundo na meron daw tayo, hindi daw nangangahulugan na iniwan po tayo ng Diyos na meron tayo, Hindi niya iniwan yung kanyang mga nilikha. Sa halip, ito ay bahagi lamang ng kasalukuyang kalagayan ng mundo dahil nga po doon sa kasalanan. Ngunit ang tandaan po natin, ang Diyos natin, patuloy pa rin sa kanyang plano. Yon? Yung pagliligtas at pagpapanumbalik.
Tuloy-tuloy pa rin po ang plano ng ating Panginoon. Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa. Sabi dito, labor pains point to a new life. Unlike the pain of death, labor pains anticipate birth. No po, tama naman, di ba? Pag nanganganak, talagang ito ay alam natin na may bagong lalabas. Mahirap, masakit, pero may bagong buhay. Sabi, hindi tulad ng sakit ng kamatayan, ang sakit ng panganganak ay meron daw inaasahang kasunod na bagong buhay. Kaya talagang ipinagdiriwang dito, no? Sabi, creation's groaning points toward a glorious future. Yung pagdurusa ng isang nilikha is may patutunguhan. Ano po ito? Ito yung isang dakila at maluwalhating hinaharap na ipagkakaloob po ng ating Diyos. At ito po, so tingnan niyo po, the pain we see today is preparing for God's coming restoration. Yung kasulukuyang pagdurusa daw natin, may layunin po ito. Hindi lang nawala na parang tapos na yung lahat, ayaw mo nang mabuhay. Lahat po ito ay paghahanda para saan? Sa darating na bago at ayos. Yung na pagpapanumbalik ng Diyos para sa atin at sa buong nilikha ng ating Panginoon. No? Kaya po salamat sa Panginoon dahil sa kabila po pala ng mga ganito na pangyayari sa buhay natin, tunay na ang Diyos is nagbibigay ng pag-asa. An illustration po, a woman enduring labor suffers greatly, but her pain carries hope because of a child is about to be born. Likewise, creation presents suffering points toward God's coming renewal. Ibig sabihin po, ang matinding hirap, ang matinding yung panganganak, mayroon po daw kasamang pag-asa. Kaya kung sa tingin natin, meron tayong hirap na hirap tayo, may pag-asa dahil may darating na bagong buhay. Hindi lang po ito hirap doon sa panganganak lang na pag-uusapan po natin, ha. Sabi ng mga tatay, hindi naman ako manganganak. Ano paki ko? Hindi lang po ito doon, malawak po, ang pinag-uusapan po natin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, sa lahat po ito, sumasaklaw sa lahat. Katulad na paraan po ng ating Diyos, yung mga pagdurusa ng mundo daw natin ngayon, hindi po ito yung katapusan, kundi tanda na darating ang Diyos upang gawing bago at ayusin ang lahat ng kanyang nilikha. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Next po, sabi dito, what does creation's groaning mean for believers? Ano kaya ang kahulugan ng pagdaing sa nilikha sa mga mananampalataya? Tayo po bilang mga mananampalataya, ano po ba ito? Wala lang, katulad ng sabi ko nga kanina, anong paki ko? Maayos naman yung buhay namin. Dapat po may pakialam tayo, may gagawin tayo bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon. Anong una natin gagawin? We should care for God's creation. No, since creations belong to God, believers should not contribute carelessly to its destruction. Ibig sabihin po, dahil alam po natin na ang mundo at kalikasan ay nilalang ng Diyos, tungkulin po natin ng mga Kristiyano na na ingatan at huwag daw sirain. Hindi dahil na, hindi, total papalitan naman pala, aabusuhin natin. Hindi po dapat natin inaabuso. Dapat maging responsable po tayo sa paggamit at sa pangangalaga ng kalikasan. Dahil tayo po is mga good steward ng ating Panginoon. Good stewardship includes, tingnan po ninyo, avoiding wastefulness, caring for natural resources, protecting what God has entrusted to us. Nagagawa po ba natin ito? Or wala lang, para lang tayong walang pakialam dahil alam natin may mga pambili naman tayo, pwedeng sayangin. Yung simpleng pagtatapon ng tubig, yung simple na sa tingin natin is pag-aaksaya ng mga bagay na alam po natin, sa kuryente, wala namang gumagamit, lahat bukas. Alam niyo yun po is pag-aaksaya, Hindi ito tamang pangangalaga ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sabi, we should care for God's creation. Hindi lang po ang may pakialam ay ang mga magsasaka, ang mga mangingisda. Lahat po tayo dapat may pakialam po doon sa mundo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano pang gagawin natin? We should recognize the seriousness of sin. Ayan po yung sinasabi ko. Kasi bakit? Yung pagkakasala, or yung halimbawa sa pagsisinungaling na lang po. Para itong, sabi nga is,
kalyo na parang tumitigas, nagiging normal na lang ba sa atin? At ganoon din, parang, sabi nga, parang nanganganak, na ano po, na ibig sabihin, pag nanganganak, dumadami, lumalaki, di ba? Pinagbubuntis, lumalaki. Pagka nanganganak, pag nanganak, dadami. Na simpleng kasalanan na ginawa mo, no? Dahil parang naging routine na lang ito sa atin. Meron pong meron itong serious na na epekto sa buhay po natin. Kaya kailangan ma-recognize po natin kung ano yung mga ginagawa po natin bilang mananampalataya. Nakakalugod ba pa ito sa Lord or hindi na? Sabi, the groaning of creations reminds us that sin affects far more than individual lives. No, ang madaming, sabi po, yung pagdaing po ng sang nilikha is nagpapatunay na ang kasalanan is nakakaapekto sa buong mundo. Hindi lang po dun sa personal na buhay, kagaya ni Adan at ni Eva, nagkasala sila lang. Hindi, di ba? Hanggang sa panahon natin, naapektuhan tayo. Kasi, sin impacts families, communities, nation, tapos yung natural world. Lahat yan. Tingnan niyo po, isang pagkakasala na nung pumasok sa sangkatauhan, talagang apektado buong mundo, buong sanlilikha ng ating Panginoon. Pero sa kabutihan ng Lord, but only Christ can fully reverse itself. No, ibig sabihin, walang tao, anumang bagay ang makapag-aayos ng lubusan sa pinsalang dulot po ng kasalanan sa mundo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lang po ang may kapangyarihan na naganap na ayusin, ibalik, at pagalingin ang lahat po ng epekto nito. Kaya po, wag po natin hahayaan na parang yung ating Panginoong Diyos ay Diyos lang every Sunday. O yung Diyos natin Diyos lang kapag may problema po tayo. Hindi po, dapat araw-araw ng buhay natin. Kasi walang iba po, walang tao, walang sino man po ang pwedeng makapag-ayos nito sa buhay natin. Kaya po, sabi po we should live with hope. The present condition of the world is temporary. Alam po natin yan at paulit-ulit po nating sinasabi. Kaya po tayo bilang mga believers, dapat yung ilulook forward po natin para maging mas masigasig, mas may pakialam tayo? Christ's return, the resurrections, the restorations of creation, at God's eternal kingdom. Yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon, yung pagbabalik, ang pagpapanumbalik ng mga nilikha, at yung walang hanggang kaharian ng Diyos. Talagang tunay na dapat doon tayo nakatingin. Hindi yung buhay lang natin, yung kailangan ko lang ngayon, na magpapayaman na lang tayo na magpapayaman. Dapat yung pag-asa natin, hindi sa material na bagay na katuon, kundi talagang sa Panginoon. May hope. Bagamat temporary ito, pero may pag-asa kapag po nasa Diyos tayo. At may gagawin po tayo. Hindi lang po tayo nag-aantay ng pag-asa sa Lord. Anong kailangan natin gawin? Hindi lang tayo mauupo sa lugar na ito, kundi we should proclaim the gospel. The ultimate solution, tingnan po natin sabi dito, the ultimate solution to humanity's problem is not merely environmental reform, but is spiritual redemption through Jesus Christ. People need reconciliation with God through faith in Christ. Ibig sabihin, yung mga problema po ng mundo, hindi daw ganap na malulutas ito sa pamamagitan lamang ng pag-aalaga sa kalikasan. Hindi lang basta ganon. Hindi lang po sa mga reforma sa kapaligiran. Ano ang kailangan na mas malalim na kailangan po natin? Ang kailangan po ng tao is yung pagbabago ng puso. Yung puso po natin dapat nakikipag-ayos tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat po, meron po talagang tayo nagagawin. Ibigay po natin, ipakilala natin, ipaalam natin sa pamilya natin, sa kamag-anak natin. Sino yung Diyos na kinakatagpo natin, na patuloy na nag-iingat at nagpoprotekta doon sa yaman, doon sa tahanan mo na nagiging sandigan mo sa araw at gabi, sa araw at ulan, sa umaga. Di po ba? Kung wala kang Diyos, na nakuha mo yon dahil sa galing mo, hindi siguro. Kasi bakit? Talagang iba ang Diyos magpala
At iba din ang ginagawa ng Diyos, lalo sa mga taong tapat na nananampalataya sa Kanya. In conclusion po, ayan, hindi ko makikita yung banner ni Pastora Kat. Thank you, Lord. Sakit na lang muna ko. Sorry po, nag-cheer kami kahapon. Ayan, yung Romans chapter 8, verse 19 to 22, ito po yung mga itinuro sa atin. Creation is waiting for God's final redemption. Ibig sabihin po, hindi lamang tayo basta may inaasahang kaligtasan. Ano po? Kundi pati daw ang buong mundo. Hindi lang tayo bilang tao, kundi ang buong mundo. Sabik na nag-iintay sa panahon po na aalisin ng Diyos ang lahat ng masama at ibibigay po sa atin ang ganap na kapayapaan at kalayaan. Amen. Thank you, Lord, talaga. Sabi dito, sin has brought frustration and suffering into the world. Ibig sabihin, talagang hindi ito yung original na itsura talaga ng mundo natin. Talagang ang Diyos natin, yung nilikha niya, maayos, walang hirap. Kaya yung lahat ng hirap, pagkawasak, at yung mga hindi magaganda na pangyayari po is, ito po ay pumasok lamang dahil lang po sa pagsuway ng tao. Dahil sa nagkasala ang tao. Pero talagang napakaganda po ng mundo na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Creation is presently groaning under the curse. At yun po, no, kaya mundo po na at kalikasan is nagdurusa at nahihirapan. Dahil po saan? Sa epekto nga po ng kasalanan. At tayo uli yun, tayo na mga tao ang nagbigay ng bigat o sumpa na dahilan para magkaroon ng pagkasira, ng sakit, ng kamatayan at paghihirap sa lahat ng nilikha ng Diyos. Next po, God has promised complete restoration. Ito yung gusto lang natin marinig, ano? Yung promise ng Panginoon, no? Complete restoration, ganap na ano? Na lubos ang napagpapanumbalik doon sa original na kagandahan at kaayusan. Ano? At ang layunin ng nilikha sa atin talagang tunay na napakabuti ng Lord kasi lahat ano ng naka-epekto, yung epekto ng kasalanan o pagkabulok, lahat yon aalisin ng ating Panginoon, ire-restore ng ating Panginoon. At tayo, Christians are called to steward creations while living in hope. Ano po, may gagawin tayo, steward creation. Ano po, anong dapat daw sa atin? Maging tapat na tagapangalaga. Ano po, tagapamahala ng nilikha ng Diyos. Hindi ito, sabi na parang aangkinin mo na lang yung mundo kung anong gusto mong gawin sa Kanya, pwede na. Hindi po, kundi kailangan alagaan at ingatan natin ayon sa Kanyang kalooban. Anong sabi? While living in hope. No, gawin daw ito ng may matibay na pag-asa sa pangako ng Diyos na darating ang ganap na pagpapanumbalik ng lahat kay Kristo. Ito po dapat yung tugon natin, yung katotohanan, sabi ng Romans 8:19-22 na kumikilos tayo ng may pananagutan. Kaya po ngayon, habang sabik na nag-iintay sa kanyang pagbabalik, kailangan may gagawin tayo. Sabi po dito, the groaning of creations is not a cry of despair. It is a cry of expectation. The earth longs for the day when Christ will return, sin will be removed, and all things will be made new. Ibig sabihin po, ang pagdurusa ng mundo, hindi daw ito tanda na wala na talagang pag-asa. Sa halip, ito ay parang na paghihintay at pananabik sa darating na pagbabago. Ang buong sanlilikha ay naghihintay sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ulit, sabi, aalisin daw ang kasalanan at gagawa ng bago at perpekto ang lahat. Kaso, baka naman sabihin, naman pala, gagawin naman perpekto, gagawin ko rin gusto kong gawin. Hindi po. May kailangan magpakabuti. Kung sa tingin nyo tama yung ginagawa nyo is mabuti, mas lalong dagdagan pa po natin ito ng pagsisikap po natin na mapabuti ang lahat ng ginagawa natin na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. And last, yung key truth po, creation groans because of the curse, but it waits with hope for the day when God will restore all things through Jesus Christ. Amen? Ibig sabihin, ang mundo ay nagdurusa na daw tila na dumaraing, katulad ng binasa natin kanina, dahil sa epekto ng kasalanan. Ngunit hindi daw ito
Hindi ito walang pag-asa dahil naghihintay ang araw na gagawing bago at aayusin ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ano po? Ang sangnilikha ay nagdurusa ngayon, ngunit may matibay na pag-asa dahil darating ang ganap na pagpapanumbalik ng Diyos. At tayo po, bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, ano po, nawa yung pagkakaintindi po natin o yung pagkaunawa natin doon sa sinasabi na pagdaing ng kalikasan ay dapat ito yung magtulak po sa atin para maging mas mabuting katiwala po tayo ng kalikasan. Mas magkaroon tayo ng pagmamahal, pagmamalasakit o mas mahabagin daw tayo saan? Sa kapwa po natin. At higit, dapat nandoon manatili na lagi tayong may pag-asa sa pangako ng Diyos na darating ang ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos, tunay, O God, na kami is nagpapasalamat dahil sa napakaganda, Panginoon, na sangnilikha na ipinagkatiwala mo sa amin. Ikaw ang may likha ng langit at lupa at ang lahat ng sumasailalim sa iyong kadakilaan at kabutihan. Kaya Lord, patawarin po kami kung minsan may mga pagkakataon, Panginoon, na napapabayaan namin ang mga nilikha mo, na minsan nakakadagdag kami sa pagkasira ng kapaligiran. Panginoon, dalangin po namin na turuan mo kaming mabuting katiwala ng iyong daigdig. Maging responsable kami sa aming mga gawa at ganun din, Panginoon, pangalagaan namin ang kalikasan na iyong ibinigay. Panginoon, alam namin, Panginoon, na yun sa nilikha, Lord, is dumaraing dahil sa kasalanan at pagkasira ng mundo. Ngunit, Lord, salamat dahil patuloy kaming umaasa sa iyong pangako ng ganap na pagpapanumbalik sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya, Lord, bigyan mo ang bawat isa ng pusong mahabagin, pusong mapag-alaga at puno ng pag-asa habang hinihintay namin, Lord, ang iyong pagbabalik. At patuloy, Panginoon, na ang bawat isa sa amin is tunay, O God, na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na yung pananampalataya namin is lalo pa naming mapatibay. Yung pagmamahal at paggalang sa iyong mga nilikha is tunay, O God, na talagang tunay na maiparamdam namin, maisabuhay namin, Lord, ang pagmamalasakit namin dito. At lahat, Panginoon, ng mga pinagkakaloob mo sa amin, nawa maging good steward kami, Panginoon, ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Gamitin namin ang lahat ng ito para sa ikalalawak din ng ubasan mo, Panginoon, dito sa mundong ito. At maraming salamat din po, Lord, na tunay ang buhay namin ito na ipinagkatiwala mo sa amin, Lord, is magamit namin upang sa ganun, Lord, maraming mga tao pa ang makakilala sa iyo at maraming tao pa, Panginoon, ang magkaroon ng malasakit sa mundo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating awitin. Kang pupurihin, tatanghalang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba, sa puso ko ikaw lamang. Pasasalamat